Makinig tayong balita po patungkol kay abogado, attorney, Baligod, yung handler nung 18 tinatawag nilang bodyguard ni Saldico. Sabi meron siyang warrant of arrest. Pakinggan po natin yung balita about warrant of arrest. Ipinaaresto ang abogado ng 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Saldico na si Attorney Levito Baligod. Kasunod dito ng pagpapalabas ng Makati City Regional Trial Court ng warrant of arrest laban kay Baligod dahil sa dalawang kaso ng cyber libel na inihain ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Marso, isinampa sa Makati City Prosecutor's Office ang reklamo laban kay Baligod matapos idawit ang kalihim sa sinasabing pagpapadala ng maletang naglalaman ng kickback sa ilang opisyal ng pamahalaan. Sa Facebook post, inakusahan ni Baligod ang prosekusyon na nagsumite ng maling address sa piskalya para hindi siya makatanggap ng sabina at hindi makapaghain ng counter affidavit. Nauna nang iginiit ni Chu Laurel na matagal na siyang umalis sa Forbes Park sa Makati City kung saan sinasabing kinukuha ang mga maletang may pera. Time out, time out. Meron pa rin tayong pakikinggan naman kay Vlogger Armandi tungkol kay Atty. Baligod. Yung tungkol sa pagpapaharesto. Kasi doon sa balita may silang dito medyo mahaba-haba dito. Buenas noches, damas y caballeros. We rarely vlog around this time of the night. Pero may news break tayo. In fact, kahit yung assessment natin sa impeachment trial can wait for tomorrow. Early morning natin yun i-vlog. Pero ngayon, very equally important, very important update. At yun nga, naglabas na. Nandito sa nababasa ko, Makati Court orders arrest of Levito Baligod in cyber libel case. Yan, dahil pala sa Makati yung warrant of arrest. I-vlog. Pero ngayon, very equally important, very important update. At yun nga, naglabas na ng arrest warrant ang Makati Court laban dito kay sa dati kong kliyente, PR client, and also kaibigan, best friend, na lawyer ng 18 Marintes na si Attorney Levy Baligod. So, available naman ang kaso ng cyber libel. Pero dito, makikita nyo na first of the many lang ito. First of the many lang ito. At kung ma-convict na siya, so talagang isa dyan sa mga siguro. By now, I would believe na meron na siguro mga 10 o 15 o 12 na kaso laban sa kanya. So kung mapuruan siya dito, kung talaga siya, mga 8 years lang ata ang cyber libel, pero kung ipa-plus mo lahat ito, pwede malusutan niya yung isa, dalawa, tatlong kaso, pero the rest, sabit talaga siya. So, it will just be, hindi naman kaagad-agad, maaresto siya, or kung maaresto man siya,
bailable naman ito, pero it will just be a matter of time na ma-resolve itong mga kaso nito. Isa sa mga dosay ng kaso na file na sa kanya. At it will just be a matter of time na makukulong na talaga siya kung hindi siya tatakas. So, yun nga. So, dito sa kaso ito, we are talking about only two of the dozens of cases na i-file sa kanya. At sa warrant order dated June 15, 2026, Acting Presiding Judge Antonio Ray Abella Ortiquera of the Regional Trial Court Branch 148 in Makati City ay inorderan niya o he directed the enforcement authorities to arrest Baligon and bring him before the court to answer charges filed against him under Section 4 of the Cybercrime Prevention Act. At binigyan pa naman siya ng 20,000 each or 40,000 for the 2 counts of libels. At inorderan rin ang officers ng Supreme Court na gumamit ng body cameras at recording devices kasi baka sasabihin niya na nasaktan siya, na ano siya, di ba? So, nabubog siya, gano'n, napuwersa, kwan siya, napuwersahan siya, gano'n, or sinaktan siya, gano'n. At sa Facebook page niya, kinumpirm naman ni Atty. Baligod na meron na nga na arrest warrant sa kanya. Sabi niya, kakatanggap ko ngayon ng kopya ng arrest warrant laban sa akin. Pero sabi niya, nagreklamo siya, hindi daw siya nabigyan. Hindi daw siya, mali daw ang address na nakalagay. Mali ang address nakalagay sa kaso sa kanya. Kaya hindi napadala sa kanya yung supena sa preliminary investigation. At dahil dito, hindi siya nabigyan ng chance sagutin yung kaso o mag-file lang man ng counter affidavit. At sabi niya, itong kasi kaso ay nag-file sa kanya ni Department of Agriculture Secretary Laurel Tew, na inakusahan rin niya na nakatanggap rin daw ng maleta o nagbigay ng maleta kay Saldico kasi daw itong si Tew na negosyante ay meron humihingi pabor kay Saldico. So ito naman, ibaliktad naman, itong nagbigay ng maleta kay Saldico. Kaya sabi ni Baligod, dahil lang daw hindi siya nabigyan ng tsansa para sumagot, kaya nakalusot itong kaso. Sabi niya, nakalusot ang kaso na ito ni DA Secretary dahil sadyang mali ang binigay na address ko sa piskalya. Kaya naman hindi ako nakatanggap ng supena at hindi ako nakasubmit ng counter affidavit. So, syempre, that is his word against the word of those filing the case sa DOJ. So doon na niya i-explain ito sa kaso. Sabi pa kanya, sa pagbanat niya syempre sa mga nag-file ng kaso sa kanya at ng Marcos administration, sabi niya ay ayaw lumaban ng patas. Okay. So natawa pa siya sa kaso na ito. Pero seryoso ito kasi talaga ito arrest warrant. Yeah, although tulad ng sinabi natin, hindi naman ito pareho sa kaso ni Mike Defensor. Dahil yun, non-bailable talaga yun. Ito, malas lang siya kung may mga arrest warrant maglalabas mga Friday afternoon.
pagkatapos closing time na ng RTC. So that way, wala talaga siyang chance para mag-post ng bail at makukulong talaga siya Friday night, Saturday, Sunday, and then makapag-post bail siya Monday. So, yun lang. Pero sa dami ng kaso, mapulungan talaga siya. Isa sa mga korte na yan. Baka maglalabas ng arrest warrant on a Friday. So, nangyayari yan. Kay Jason sa ganyan rin. Nangyari weekend. So, dito makikita nyo na isa-isa nang bumabaksak ang mga tirador ni Sara Duterte. Ang mga attack dogs and attack girls ni Sara Duterte. Si na-suspend na rin. Si Loren Badoy, na-suspend na rin. At hindi magtagal, na-suspend na rin sa practice niya sa medisina. So hindi magtagal, baka matanggal na talaga yan ang kwan niya. At yung iba baka ma-disbar. So sila Topacio facing disbarment cases. So ito muna ang pahabol natin for tonight dahil arrest warrant ito. Hindi natin alam kung nakahabol ba nag-file ng bail si Baligod or na-arresto na ba siya. We will know later on or kung nag-file na ba siya ng bail or na-arresto ba siya or nagtago na ba siya. Most likely baka nakapag-file na ng bail kasi natanggap niya na maaga yung pero yun nga, more are coming. More arrest warrants are coming against him. Kasi mali naman ito sinabi niya na dahil hindi siya nakasagot sa issue, hindi siya nakapag-file ng counter affidavit niya, nakalusot ng kaso. Lakas-lakas ng kaso kasi hindi naman niya dinideny na yung ginawa niya yung akusasyon laban kay Laurel Tew. So eto na, this is it. Sige, tingnan natin ang tapang ng mga marintes na ito. Hindi kayo magtatago ito kung maglabas sila ng arrest warrant nito. At sino magbabayad sa kwan nito, sa mga bail bond ito. Of course, meron naman sila 5 million na natanggap daw, pero naubos na siguro ito. Naubos na siguro yung 5 million. Okay? Nag-one day millionaire ang iba dito. So, sige, yan lang ang pahabol na vlog natin for tonight. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this short vlog. And see you tomorrow para sa analysis natin sa hearing na napanood nyo naman. Kaya okay lang kung bukas na tayo maggagawa ng vlog. Okay? Alam niyo yung nangyari pala kay Atty. Baligo. Sa balitang, yung una nito, sa balita, sabi niya matagal na siyang wala sa Forbes kung saan nandun yung mga maleta pinamimigay. Kaya pero yung maleta yan doon pala pinadala yung sulat. Kaya hindi niya natanggap. Kaya na-warrant siya. Alam niyo nangyari doon sa kaibigan ng anak ko yan. Yung dati niyang ka-ex niya, meron siya nireklamo pero yung address imbis na ibigay yung totoong address hindi binigay yung totoong address kaya nangyari nagkaroon ng kaso yung kaibigan ng anak ko. Yan, tama yan kasi pag hindi ka sumagot talagang makakasuhan ka kasi nga maling address nga ang ginamit. Paano ka naman makakatanggap ng sulat? Yan, nangyari kay Atty. Baligod. Siguro yung address ay yung sulat o yung warrant naka-address doon sa Forbes. Ayon doon sa balitang una natin ginawa dito. Matagal na daw siyang wala ron. Natural, hindi niya talaga matatanggap. Alam niyo itong mga maletang ito, maraming pinerwisyo ito Sa totoo lang, itong mga kargador ni Saldico, iba-iba po ang kwento nila tungkol sa mga maleta. Pero natanungin sila kung nakita nila yung mga pera, wala silang masabi. Wala silang masabi.
Basta maleta. Basura pa nga ang tawag dyan eh. Saan mo dinala yung basura? Kaya pero yung sitong maletang ito, nagkagulo ang buong Pilipinas na dahil sa maleta. Isipin niyo po, kaya yan, tama yung sinabi ni vlogger na talaga maraming warrant pang lalabas niyan. Kasi kabi-kabila ang nagsampa ng libel kay Baligot at saka sa kanyang mga 18 marites. Si Congressman Abante, Benny Abante, Congressman, pastor yun eh. Si dating Senador, Sonny Trillanes, si mag-asawang si Aaron at Kiko Pangilinan, at iba pa. Kaya isa lang ito eh, yung sa pala ito, kay Chu ng taga Batangas, ng Department of Agriculture. Kung magsabay-sabay na ngayon yung mga warrant na yan, matatambakan na siya ng warrant. Paano kaya yan? Siyempre, iba-ibang korte yan. Bahala na sila. Kaya yung maletang ito, ang malaking perwisyo dito, yung mga maleta. At saka itong mga 18 marites ni Mike Defensor. Nakulong na si Defensor. Planter, walang piyasa. Kaya wala na kayo nababalitan, di ba? Nandun na sa Quezon City Jail, sa may Payatas. Kay Jinggoy, nandun na rin. Si Bong Revilla, nandun din. Tsaka yung mga dating district engineer sa ibang lugar na public works, nandun na rin. Si Marcoleta, kailan na sinabi ng Philippine National Justice, petsa 15 daw, ano daw bang petsa tayo ngayon? Kung titignan natin sa kalendaryo, kasi sabi nila, pwede na siyang ibiyahe. Dito sa kalendaryo, yung July 15 is Miyerkules. So, Tuesday tayo ngayon. Wednesday bukas. Ayan, baka pwede na. Kasi harap muna sa Sandigan Bayan eh. At saka didesisyon na ng Sandigan Bayan kung saan kulungan siya idadalhin. Paligurado doon sa Payatas na lang. Kasi pag hearing na Sandigan, malapit naman sa kanila yung Payatas. Alam niyo yung Payatas, yung tambakan ng basura sa Quezon City. Malapit sa Sandigan yan eh. Kaya hindi mahirap pagka kailangan sila sa hearing. So, yan ang sinabi ng PNP General Hospital sa petsa 15. Fit to deliver na siya. Paano ngayon? Kayong mga supporter niya, patuloy siya nananawagan sa inyo. Ang lakas. Biruin nyo. Kahit walang permit, nagrally ang mga ISC at mga DDS doon sa EDSA dahil lang sa panawagan ni Marcoleta. Malakas talaga. Ano kaya ang bertud meron nito? Sino ba nagpahamak kay Marcoleta? Wala nagpahamak sa kanyang mga tao. Siya mismo ang nagpahamak sa kanyang sarili. Kung meron man nagturo kay Marcoleta, ang ginawa niya, si Marcoleta rin ang nagsabi. Yan nga sinasabi ni Payat Nelo o ni Salvador Panelo. Kaya Payat Nelo kasi payat siya. Kaya nga, sabi niya, yun yung tignan ninyo sa mga social media, sinasabi ni Sal Panelo labang kay Marcoleta. Wala. Laglag si Marcoleta. Sarili mo, sabi niya, ang pinahamak mo. Tapos sasabihin niya, mga gawa-gawang kaso. Hindi. Yung sarili mong bunganga, hindi mo kinontrol. Marcoleta, niyabang mo pang magyabang nung sa Net25, pinapanood ko yun. Ayaw nilang palista yung pangalan, ayaw pabanggit yung mga pangalan.
Yung batas pala, dapat mong isulat. Sinong masusunod? Ikaw o yung batas? So, diyan palang binet mo na yung batas. Binali mo yung batas, hindi mo nga sila sinulat. Hindi mo nga sinulat yung 75 million. Aba, milyonaryo ka pala. 75 million is 75 million. Money is that. O nakakulong na sila. O ngayon, halimbawa, malabasan ng warrant yung 18. Meron din sila ng mga demanda. Paano naman sila ngayon? Di kawawa sila. Kawawa sila. Sasakluluhan kaya ni Inday Sara o ni asawa niya, Mascarpio. Kapag kawawang kargador ni Saldico, hindi rin makaporma si Saldico. Kailan umuwi siya. Kaso, ulihin muna siya. Makukulong. Empleyado niya pala ito eh. Empleyado niya, yung 18 Marites. Inaccurate nga yung mga kwento nila eh. Kaya nagkasala-salangan tayo. Kaya perwis yung maleta yan. Hindi lang maleta, kahit mga paper bag pala. Si Dilima, binigyan din ng paper bag. Sino pa ba nabigyan? Ang ICC, nabigyan din. Lintik na maleta yan. Anong sumpa meron kaya yung mga maleta na yan? Kaya ngayon, biro yan. Sa social media. Bigyan ng maleta yan. Nung araw, bigyan ng jacket kasi si Winnie, alam niya naman, wawawin. Bigyan ng jacket yan. Ngayon, di ba na? Bigyan ng maleta yan. Permis yung maleta, ang daming nakaladkad ng mga personalidad, kahit hindi sila tumanggap. Hallelujah. Kaya bahala ng Diyos sa inyo. Atty. Baligot at ang 18 Marites mo, pagkasakali, pagkita-kita kayo sa korte. Ang tanong, pwede ka kaya tumingin abogado para sa kanila kung ikaw mismo may kaso? Yan lang ang hindi ko alam. Kawawa mga Marites. Sige, hanggang dito na lamang po ang balita kay Atty. Baligod tungkol sa warrant de arresto ng Makati. Ang kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, wala tayong political horror, kaya wala kayong dapat ikagalit eh. Pinakinggan lang natin yung mga voice. Sige po, God bless us all po. Bye. Mahingit ang panahon, manalangin kayo. Mahingit din ang politika, kaibigan.